Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Nagrally ang ilang grupo ng magsasaka sa harap ng Department of Agrarian Reform para ipanawagan ang reforma sa sektor ng agrikultura. Kinundin na rin nila ang manumalya umunong flood control projects. Nasa 400 rallyista ang maagang nagdaos ng aktibidad sa harap ng kagawaran kaninang umaga. Bukod sa mga magsasaka, ilang nasa agriculture sector din ang lumahok sa protesta. Layon din ang kilos protesta na kondenahin ang katiwalian sa farm-to-market roads na kabilang na rin sa mga iniimbestigahan dahil sa ilang irregularidad. Halos isang linggong nagkampo sa harap ng tanggapan ng grupo na inaasahang pupunta sa Liwasang Bonifacio ngayong araw. Ang iba pang balita kaugnay niyan, ihahatid namin maya-maya lang. Gugulong na ngayong linggo ang preliminary investigation ng Office of the Ombudsman sa ilang anomalya umano sa flood control projects. Kabilang sa mga tututukan ng mga ghost flood control projects sa Bulacan at Oriental Mindoro. Balitang hatid ni Salima Refran. 6 na reklamo sa ilang maanomalyang flood control projects ang sasalang na sa preliminary investigation sa Office of the Ombudsman ngayong linggo. Yung case ng Mindoro Oriental at yung case ng Bulacan Ghost Projects, paumpisan ko na this week ang PI. Una rito ang mga reklamong graft at malversation of public funds na inirekomenda ng ICI para sa 289 million peso flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Sa SunWest Incorporated na dating pag-aari ni dating ako Bicol Party List Representative Saldi Co, napunta ang kontrata. Ang Department of Justice at NBI naman ang naghain ng ikalawang set ng mga reklamong graft, malversation through falsification at perjury para sa 5 ghost projects sa ilalim ng DPWH 1st Engineering District of Bulacan. Respondents dito sina dating District Engineer Henry Alcantara, dating Assistant District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza, kontratistang si Sally Santos at iba pang tauhan ng DPWH. Kasi yan, kung fact-finding lang, meron nang naging pagtingin ang DOJ. Pero just the same, sa PI, pwede pa naman i-adjust lahat yan. Just another day of evaluation before we pass it on to PI, before we form the panels that will conduct the preliminary investigation. Nagbukas na rin ang motu proprio investigation ng Office of the Ombudsman sa mga proyekto ng misis ni COA Commissioner Mario Lipana na isang contractor. Bukod sa flood control projects, kasama sa mga sinisilip ang pagpapatayo ng Commission on Audit Building sa Quezon City. I had a meeting and I got a rundown of files about the activities of alleged activities of Commissioner Mario Lipana and his wife and their Olympus Mining Corporation that participated in government projects. Not only government projects in DPWH, supply of fire trucks and other government stuff. Nakausap na rin daw ni Ombudsman Remulla ang DPWH para sa pagkuha ng mga kinakailangang mga dokumento sa mga gumugulong pang mga investigasyon sa flood control projects. Isang DPWH Undersecretary raw ang tinalaga para rito. Samantala, hinihingi ni Remulla ang courtesy resignation ng 204 Office of the Ombudsman employees na inilagay raw sa pwesto nito lang Hulyo, panahong magre-retiro na ang dating ombudsman na si Samuel Martires. So they can reapply. You don't want to be arriving in a place, tapos lahat ng empty seats na ina-expect mo ng mga, para sa mga kasama mo, na-fill up na bigla. Hindi naman dapat gano'n, di ba? So marami kasing, yung parang considered as para midnight appointees. So we have to work that policy. Salima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kahit walang bagyo o low pressure area, nagka-flash flood sa Batanes. Rumaragasa ang tubig sa kalsadang yan sa Basco kahapon ng hapon. Kita pa ang pagtangay sa isang motorsiklo.
Ayon sa Pag-asa, easterlies ang nagpaulan sa Batanes. Epekto ng Bagyong Ramil naman ang nagpaapaw sa Abuan River sa Ilagan, Isabela. Umabot ang tubig hanggang sa kalapit na Maisan. Pinalilikas na ang mga residente na nakatira sa paligid ng Abuan River. Maayos na panahon ang aasahan sa halos buong bansa ngayong Martes, pero maganda pa rin sa mga pag-ulan. Ayon sa Pag-asa, easterlies pa rin ang magpapaulan o kay mga local thunderstorm. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to moderate rains ngayong umaga sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Mamayang hapon, uulanin na ang ilang panig ng Luzon kasama na po ang Metro Manila. Posible ang heavy to intense rains sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Kahit wala ng bagyo sa bansa, patuloy na nagpapakawala ng tubig ang 3 dam sa Luzon. Tig-2 spillway gate ang nakabukas ngayon sa Angat at Ipo reservoirs habang isa naman sa Magat. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Naperwisyo ang ilang estudyante sa masaya sanang week-long event sa Bicol University sa Legazpi, Albay. Chris, ano ang nangyari? Connie, nahimatay kasi ang ilang estudyante dahil umano sa colored smoke bombs. Ginamit ang mga yan bilang props sa opening production ng School Olympics sa kanilang universidad. Sa una, makikita na masigla pang sumasayaw ang mga estudyante. Ilang sandali lang, may mga na-suffocate na dahil daw sa makapal na usok mula sa smoke bombs. Nanikip daw ang dibdib at nahirapan sila sa paghinga. Binigyan ng first aid ang ilang estudyante habang may ilan na dinala sa iba't ibang ospital sa probinsya. Kasunod ng insidente, inanunsyo ng pamunuan ng Bicol University na postponed ang School Olympics. Suspendido rin muna ang klase sa buong campus ngayong araw para makapagpahinga raw ang mga naapektuhan. Handa raw ang Bicol University na magbigay ng suporta at tulong sa bawat estudyanteng naperwisyo ng insidente. Sa Atimonan, Quezon naman, patay ang isang lalaki matapos maaksidente at sumabog ang minamanehong oil tanker. Base sa investigasyon, galing sa palusong at palikong bahagi ng Maharlika Highway ang tanker nang magka-mechanical problem ito. Nawalan daw ng kontrol ang driver kaya sumadsad ang oil tanker sa putik hanggang bumangga sa isang trailer truck. Tumagilid at dumausdos din ito at nahagip ang 2 tricycle. Ayon sa pulisya, nagliyab at sumabog ang tanker dahil sa pagkaskas nito sa semento. Damay rin sa sunog ang ilang pang sasakyan, tindahan at mga kawad ng kuryente. 5 ang nagtamo ng matinding lapnos sa katawan, kabilang na ang 3 menor de edad na estudyante. Ibinasura ng Mandaluyong Prosecutor's Office ang mga reklamong isinampan ng negosyanteng si Atong Ang laban sa whistleblower sa missing Samueros case na si Julie Dondon Patidongan. Ayon sa isang resolusyon ng Piskalya, walang sapat na ebidensya para isakdal si Patidongan at kapwa inireklamo na si Alan Bantiles para sa attempted robbery with intimidation of person, grave threats, grave coercion, incriminating innocent person at slander. Nagsampa ng reklamo ang negosyante laban sa 2 dati niyang tauhan dahil sa umunoy tangkang pangingigil sa kanya ng 300 million pesos para hindi siya idawit sa pagkawala ng mga sabungero. Nauna na itong itinanggi ni Patidongan at sinabi niyang siya raw ang sinubukang suhulan ni Ang para bawiin ang kanyang testimonya. Ayon sa abogado ng negosyante na si Attorney Gabriel Villarreal, iaapalan nila sa Department of Justice ang pagbasura sa mga reklamo. Naghain din daw kahapon ng kontra sa laysay ang mga anak at manugang ni Atong Ang sa DOJ kung saan itinanggi nilang may kinalaman sila sa pagkawala ng mga sabungero. Hindi na raw magiging problema ang overcrowding sa bagong renovate na Quezon City Jail ayon sa Department of the Interior and Local Government. Sa piitan din posibleng dalhin ang mga masasakdal sa Sandigan Bayan kaugnay sa flood control projects. Balitang hatid ni Maris Umali. Sa bagong renovate na Quezon City Jail na ito raw posibleng dalhin ang mga masasakdal sa Sandigan Bayan kaugnay sa maanumalyang flood control project at sa itinatakbo raw na investigasyon. Posibleng sa loob ng 3 linggo ay mayroon ng makulong habang umuusad ang mga pagdinig.
Kaya personal itong binisita ni DILG Secretary John Vic Remulla para ipakitang handa na ang pasilidad. In the end, sila ang arbiter kung saan ikukulong eh. Sila yan eh. But the conditions are that it is the facility closest to the hearing center. Well, Sandigan Bayan is mga 10 kilometro lang eh. Wala dito eh. So ito na ang pinakamalapit. Ang kasalukuyang 700 na jail guard madaragdagan pa. Meron po kami mga pag-graduates dito po lahat. Dito po namin dadalhin. We're ready po yung personal complement as well as yung facility po. So ito po yung itsura ng bawat door. May lawak po itong 48 square meters bawat isa. Kaya komportable raw na makakagalaw ang 10 PDL. Katunayan, may 5 double deck para kanilang mapahingahan. Ayan. May mga kutsyon. Meron din po itong sariling lababo. Malakas ang tubig dito. Ayan o. Tapos meron ding inidoro na may flush. At meron din po silang shower area rito. Meron din pong mga ceiling fan, wala pong aircon. At sa ngayon, meron daw 80 dormitories pa raw ang bakante rito. Kaya wala raw magiging kaso ng overcrowding o siksikan, di gaya sa dating kinalalagyan ng Quezon City Jail sa Kamuning. Wala nang overcrowding. This will be the new standard para sa lahat ng BGNP. Ipinakita rin ni Remulla ang malawak na visitation area, basketball court, water treatment facility at lugar kung saan pwedeng mag-ehersisyo at magpaaraw ang mga PDL. Maglalagay din daw sila ng infirmary na kapareho ng kalidad ng mga ospital para maiwasan ang paghingi ng hospital arrest. Kailangan kasi pakita natin sa tao na patas ang batas eh. Dapat yung nagnanako ng daan-daan, milyon at bilyon, dito na rin sila ikukulong habang awaiting trial. We're expecting whales. Mga balyena na kukunin natin dito, hindi yung mga gurami. Bibili rin daw si Secretary Remulla ng mga body cam na ipasusuot sa lahat ng jail guard. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kuha sa dashcam ang mabilis na takbo ng motorsiklong yan sa Philam Road sa Barangay Tambler, General Santos City. Maya-maya lang, sumalpok ito sa isang motorsiklo. Kritikal ang kondisyon ng 2 rider na isinugod sa ospital. Ayon sa Traffic Enforcement Unit sa General Santos City Police, nag-u-turn ng rider na nasa unahan ng mabangga ng isa pang rider. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang pamilya ng mga biktima. May ilang red flags daw na nasilip ang Senado sa 2026 budget ng DPWH. Ang Independent Commission for Infrastructure naman napupukol ng mga puna dahil sa pagbisita roon ng isang opisyal ng US Embassy. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Biyernes ang bumisita sa Independent Commission for Infrastructure ang Acting Deputy Chief of Mission ng US Embassy na si Michael Kelleher. Paliwanag ng ICI, courtesy call ang ginawa ni Kelleher tulad ng ginagawa ng mga kinatawan ng ibang bansa sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Nakabantay rin daw ang international community sa isyu ng korupsyon sa Pilipinas. Dagdag ng ICI, ang pinag-usapan lang daw ay ang bagay na alam na ng publiko. He just wanted to know or to ask the basic mandate of the ICI, what we have accomplished so far and what our plans are. Pero ipinagtaka ito ng Grupong Bayan. This is supposed to be an independent investigation. So wala kaming nakikitang dahilan para sa isang foreign government na sisilipin, aalamin at posibleng ini-impluwensyahan ang kondukta ng isang internal na usapin sa Pilipinas. Ang Malacanang sinabing walang anumang napag-usapan tungkol sa pag-audit sa foreign assisted projects at sadya nagtanong lang daw si Kelleher sa mandato at sistema ng pag-iimbestiga ng ICI. Kung gayon, ani Reyes, at para mapawi ang anumang duda sa investigasyon ng ICI, dapat isa publiko ang mga hearing. Tama yung nagsasabi na gusto niyo ng credibility, i-livestream nyo, ibukas nyo ang lahat. Kasi so long as hindi transparent, hindi makikreate, hindi malilikha yung kinakailangang kredibilidad. Sabi ng Grupong Pamalakaya, insulto raw ang bukas kamay na pagtanggap ng ICI sa bisitang diplomat. Gayong hindi naman ito isinasa publiko ang kanilang mga pagdinig. Ganito rin ay pinunto ni Kabataan Party List Representative Rene Co sa kanyang post sa X. Ayaw i-livestream ng ICI ang kanilang mga pagdinig
para hindi raw mapolitika at maiwasan ng trial by publicity. Wala naman interference doon because nagtatanong lang naman sila. They were just asking questions about the ICI. So we didn't divulge anything. So there was no interference as far as we are concerned. Panawagan naman ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, dagdag na pangil para sa ICI para mapuwersang dumalo ang mga ipinatatawag sa investigasyon. Give a legal authority to ICI to really prosecute or to really find those that are really guilty. The way it is being investigated and being handled is not yet enough to prosecute. We want really those responsible to be punished and to be identified. Bukas naman ang palasyo sa mga mungkahi kung ikaayos sa investigasyon, pero hindi raw pangihimasukan ng palasyo ang trabaho ng ICI. Mas maganda po talaga na magkaroon ng mas ngipin, pangil ang ICI. Pero sa ngayon po nakikita naman po natin na maganda ang itinatakbo ng ICI. Pag nagpatawag po sila naman po ay tumutugon. Sabi ng ICI, malaking bagay sana na meron silang contempt powers, pero meron namang remedyo. Matapos pumutok ang skandalo sa mga proyekto kontra baha, tinanggal sa 2026 proposed budget ang DPWH ang pondo para sa mga locally funded na flood control projects. Kaya mula sa orihinal na panukalang 881 billion pesos, buwaba sa mahigit 600 billion pesos na lang ay ipinasa ng Kamara. Sabi ngayon ng Senate Finance Committee Chairman, pwede pa mga lahati ang budget ng kagawaran dahil sa 4 na klase ng red flag na kanilang natuklasan. Mahigit 4,000 road project ang wala eksaktong lokasyon. 40 naman ang duplicated project tulad ng multipurpose building na may pondo na sa pagpapagawa pero may pondo rin sa rehabilitasyon sa iisang taon. Mahigit 40 proyekto naman ang hinati sa multiple phases. Halos 1,000 naman ang pinondohan noong 2025 pero gusto ring papondohan sa 2026. Reappearing projects, 946 projects worth 14 billion. Red flag 1 to 4, aabot ho yan ng 271 billion pesos. Hindi natin alam, no? Baka double na naman yan, no? Which we will not allow. Kailangan po i-validate yan isa-isa. Pinangangambahang mauwi rin sa ghost projects ang mga red flag project. Like for example, itong sa Surigao del Sur, exactly the same yung title. Parehong-pareho yung title. So hindi natin alam kung ito ba ay continuation or tapos na. Ang mangyayari dito on the ground, yung district engineer magkakaroon siya ng discretion kung paano niya gastusin niya. Absolutely agree. Kailangan po detalyado yan. Ayon, kung hindi ma-justify at hindi ma-detalyado, kailangan po yan tanggalin. Mr. Chairman. Binigyan na hanggang Lunes ang DPWH para maipaliwanag ang binansagang mga red flag sa budget. Ang pwedeng potential tanggalin is 348 billion. Kasi yung red flags is already 271. Tapos yung overpricing na 20% across the board sa kalye, it's another 70-something. So more or less mga 340-something. 348. Hindi pa naman final yan, but yan yung mga estimates namin sa ngayon. Ivan Mayri na nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sinampahan ng reklamo ng isang grupo ng mga magsasaka at mangingisda mula sa Narvacan, Ilocos Sur ang dati nilang mayor na si Chavit Singson. Reklamong plunder at graft ang inihain nila sa ombudsman laban kay Singson. Para yan sa manomalyo umanong pagbili ng 10 hektaryeng lupa ng Narvacan Farmers Market sa halagang 149 million pesos. 49 million pesos lang daw ang market value nito. Inirereklamo rin ng grupo ang iligal umanong pag-ukupa ni Singson sa baybayin sa barangay Sulvec para sa itinayong rest house. Sagot naman ni Singson, diversionary tactic ang reklamo. Kalukuhan no ito, this is another diversionary tactic. Parang ko may nagpapaandar na sa kanya. Para kagad sa ombudsman, kukulong daw ako. Kung totoo yan, I'm willing to go to jail. So this is another... they're taking advantage. May nagpupundo na naman dito na malaki. Bukod kay Singson, kasama rin sa mga inireklamo sina Philippine Tourism Authority General Manager Robert Dean Barbers at ilan pa opisyal ng Ilocos Sur at ng Sangguniang Bayan ng Narvacan. Sinusubukan silang kuna ng pahayag. Aprobado na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang dagdag sahod sa Cagayan Valley. Batay po sa Wage Order Number RTWTB
224. Magiging 500 pesos na ang daily minimum wage sa agriculture at non-agriculture workers sa Cagayan Valley simula sa November 5. Mula po yan sa dating 460 at 480 pesos para sa agriculture at non-agriculture sectors. May dagdag na 500 pesos naman sa monthly minimum wage para sa domestic workers sa rehiyon. Ang dating 6,000 pesos na sahod magiging 6,500 pesos na kada buwan, simula rin po sa November 5. Tuesday latest mga mare at pare, blessed. Ganyan inilarawan ni Ultimate Sparkle Campus Cutie Mad Ramos ang takbo ng kanyang career. Chika ni Mad, grateful siya sa opportunity na mabigyan agad ng project after manalo sa Campus Cutie last June. Gaya na lang ng kanyang production number kasama ang OG Cuties sa All Out Sundays. Bida rin ngayon ang Sparkle Star sa Ride to Forever episode ng hit youth-oriented show na Maka Love Stream kasama sina Ashley Sarmiento at Marco Massa. Pag-amin ni Mad na challenge ng show ang kanyang acting skills dahil sa iba-ibang stories at genres nito. Isinere ng aktor ang tips na nakuha niya sa kanyang castmates at mentor na si Ana Fileo. Before ka maging magaling na artista, maging mabuti ka muna ng tao, syempre. And sa acting naman, it's not all about crying talaga. It's all about the emotions na dapat mong kayang ilabas. Yung influence ng colleagues ko, the way they act, share nila sa akin. Ito na ang mabibilis na balita. Tumalpok sa poste at bahay ang isang truck na bumulusok sa Camarin Road sa Barangay 178 sa Caloocan. Batay sa investigasyon, una nang tinamaan ng truck ang isang poste ng ilaw. Nakahinto na raw ito at nilalagyan na ng kalso ang gulong nang umandar pa papunta sa bahay sa gilid ng kalsada. Karga ng truck ang mahigit 600 sako ng semento. Walang sugatan sa insidente. Nakipag-agaraglog na ang kumpanya ng truck driver sa mga naapektuhan ng aksidente. Ayon sa mga taga-barangay, accident prone ang lugar, lalo pat pababa ito kaya palagi silang nagpapaalala sa mga motorista. Sumiklab ang sunog sa isang junk shop sa Barangay Santa Teresita sa Quezon City kahapon. Batay sa investigasyon, hinihinalang sanhin ng apoy ang pagsabog ng kemikal na acetylene na ginagamit sa pagpuputol ng bakal. Sugatan sa pagsabog ang 6 na trabahador ng junk shop. Dinala na sila sa ospital. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng pagsabog. Ngayong ADHD o Attention Deficit Hyperactivity Disorder Awareness Month, panawagan po ng isang grupo sa publiko na huwag ituring na sagabal ang naturang kondisyon. Yan ang binigyang diin sa National Conference ng ADHD Society of the Philippines. Ayon sa ADHD Society, mahalagang bantayan ang mga sintomas ng kondisyon tulad ng hyperactivity o pagiging malikot, pagiging impulsive o padalos-dalos ang kilos, at inattention o hindi pakikinig. Pwede raw na ma-manage ang sintomas kung maagang na-diagnose. Regular ang pagpapatherapy at may suporta mula sa pamilya at komunidad. Ikwinento rin ng ilang may ADHD na napapakinabangan din nila ang kanilang kondisyon. Inilalabas daw kasi nila sa pag-aaral, sports, trabaho at iba pang aktibidad ang kanilang sobrang energy. Hulikam sa Teresa Rizal ang panloloob ng 2 lalaki sa isang bahay. Ang susi sa pagkakaaresto sa kanila, ang motorsiklong na iwan nila. Balitang hatid ni EJ Gomez. Nilooban ng 2 lalaking yan ang isang bahay sa Teresa Rizal madaling araw nitong Biyernes. Nakasuot sila ng sombrero at balot ang mga mukha. Ilang segundo lang, lumabas ang isa sa kanila at may bitbit ng 2 bag. Sinundan siya ng kasama niya na tinangay naman ng isang laptop. Sa isa pang CCTV, kita ang pagtakbo at pagtakas ng mga sospek. Hindi kami matulog ng anak ko, tapos parang may kumakaluskos. Yung mga pusa namin, dapat yun natutulog na. And mga nakaabang, parang may inaabangan sila, nakatingin sila lahat sa may pintuan. Tapos biglang may naramdaman ako, yung kurtina ng pintuan namin, parang may humawi. Tapos kinuwit ko na yung anak ko, sabi ko, EJ, may anino. Maya-maya, merong papasok na dun sa ilalim, sa silong namin. Sabi ko, hoy! Tapos humoy-hoy na rin yung anak ko.
ayun na, nagtakbuhan na kami. May nagkalakaw! Nakajakit sa hindi! Pinasok kami! Pinasok kami! Ayon sa biktima, nagkakahalaga ng halos 30,000 pesos ang laptop, may 2,000 pisong cash ang wallet at 2 bag ng kanyang mga anak. Base sa pahayag ng ilang saksi, gumamit ng motorsiklo ang mga sospek papunta sa nilooban nilang bahay pero naiwan nila ito matapos tumakas. Itinabi raw ng mga biktima ang nasabing motor sa tapat ng kanilang bahay para masapul sa kanilang CCTV kapag binalikan ng mga sospek. Kinaumagahan, isang lalaki ang kitang nagmamaniobra ng motor. Nag-corner na siya ng mga residente sa lugar. Inaresto siya ng pulis na pag-alamang tiyuhin siya ng isa sa mga sospek sa panluloob. Hindi raw niya alam na ginamit ang kanyang motorsiklo. Then nalaman niya na nga lang kinabukasan ng umaga na yung motor niya is ginamit nga daw po nung suspect na 2 at dinala sa Teresa. At so nangyari, nakipagtulungan po siya sa amin at sinabi niya sa amin kung sino yung 2 suspect na yon. Sa follow-up operation, magkasunod na naaresto ang 2 suspect. Na-recover sa kanila ang laptop at mga bag pero wala na ang pera. Aminado sila sa krimen. Gawa ng pangangailangan ng bayad mo sa utang, ganyan. Daming utang. Tapos? Kaya nagawa yan. Pasensya na po sa nagawa namin. Maharap ang mga suspects sa reklamong theft. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. 10 sasakyan na nagkarambola sa Nabas, Aklan. Sara, paano nagsimula itong karambola? Rafi, isang 10-wheeler na nawalan umano ng preno ang dahilan ng karambola. Sa nahulikam na insidente sa kalsada ng Barangay Libertad, kita ang pagbangga ng truck sa nasa unahang van. Sa lakas ng impact, tumagilid ang van, gayon din ang truck. Tumama ang mga ito sa ilan pang sasakyan. Batay sa investigasyon, nadamay sa insidente ang isang motorsiklo at 2 sasakyan na nahulog sa bangin. Patuloy pa ang investigasyon ukol sa kabuong bilang ng mga sugatan at halaga ng pinsala. Sumiklab ang sunog sa isang paaralan sa Daan Bantayan, Cebu. 3 silid-aralan sa Daan Bantayan Central School ang tinupok ng nagngangalit na apoy madaling araw nitong linggo. Git ng isang school official, naka-unplug ang lahat ng appliances sa nasabing paaralan. Kabilang ang gusali sa mga nakitaan ng bitak kasunod ng magnitude 6.9 na lindol doon noong September 30. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Kaugnay naman po sa pagkakapasa sa third and final reading sa Kamara ng 6.793 trillion pesos sa national budget, kausapin na po natin si House Appropriations Committee Chairman, Congresswoman Micaela Swansing. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali po, Ma'am Connie, Sir Rafi, at sa lahat po ng mga tagapanood ng Balitang Hali. Maraming salamat po sa pagkakataon. Ma'am, paano niyo magagarantiya sa taong bayan na talagang binusisi at pinag-aralang mabuti itong proposed national budget para po sa 2026? Opo, Ma'am Connie, yan po isang bagay na talagang mabibigyan po natin ng garantiya sa loob po ng 2 buwan mula po nang na-turnover sa atin ang NEP noong August 13 hanggang po nung naipasa natin sa ikatlo at huling pagbasa ang General Appropriations Bill. Talaga pong hanggang madaling araw po, nakita naman po yan na ating mga kababayan hanggang alas 4:30 ng madaling araw ay tuloy-tuloy po yung ating deliberasyon. Sinigurado rin po natin na bukas at transparent po yung ating mga pagdinig. Lahat po ng committee hearings, plenary deliberations, pati na po yung deliberasyon patungkol sa amyenda na sinagawa ng Budget Amendments Review Subcommittee. Lahat po yan ay linivestream natin. So, yun po talagang binusisi po talaga natin yung budget para sa taong 2026. Ma'am, siguro magandang maipaliwanag yun na rin, kasi may mga kumquestion bakit hindi ho inalis yung 250 billion pesos na unprogrammed appropriations bago maipasa itong proposed national budget.
Opo, Ma'am Connie, kahapon po, nung nagsagawa po tayo ng press conference, inilatag po natin yung breakdown noong 243 billion pesos na unprogrammed appropriations. Hindi po ito lump sum funds, hindi rin po ito nakapaloob dun sa 6.7 trillion natin na national budget. Standby funds po ito na mapopondohan lamang kung meron pong sobrang kita ang ating gobyerno o may panibagong loan. Ang dahilan po kung bakit hindi po natin siya tinanggal ay mayroon po kasi mga particular na purpose na talaga pong kailangan po nating pondohan. Halimbawa po yung foreign assisted projects na nabanggit po ng ilang beses na po sa talakayan na ito. Yun po kasi ay obligasyon natin sa ating mga international and development partners. So kailangan po nating pondohan ito. Yung iba pa pong mga malalaking items sa ilalim po ng unprogrammed appropriations, bukod po sa 113 billion para sa foreign assisted projects, meron pong 50 billion pesos para sa AFP modernization program, at meron pong 45 billion pesos para sa strengthening assistance for social programs. Ang nakapaloob po dito ay mga programa patungkol sa PhilHealth, patungkol po sa CHED, DOH, DSWD, SSS, at iba pa. So ito po ay mga bagay na kailangan po nating lagyan ng standby funds para kung sakali pong merong mga emergency or unforeseen circumstances na dumating, meron po tayong nakaabang na pwede pong maipasok para po sa mga programang ito. Pero si Senate President Soto po ay nagsabi na posibleng alisin daw sa Senado yung mga unprogrammed funds at i-reallocate sa mga proper agencies. Maaari ho bang makakuha ng inyong reaksyon dyan? Opo, tulad po ng aking binabanggit, bukas po tayo sa pag-uusap sa Senado sa kung ano po ang gagawin natin patungkol sa unprogrammed appropriations. Bukas po tayo sa posibilidad na bawasan po ito, pero sa ating pong palagay, maganda po na tignan po natin bawat isa sa 11 na intended purposes para sa unprogrammed appropriations para po matignan natin paano po dapat ang pinaka-epektibong paraan para po ma-rationalize natin yung nakapaloob sa unprogrammed appropriations. Kumpirmado na ho ba at may nakalatag na kayong plano sa pagpapa-public live stream ang Bicameral Conference Committee hearings po? Para malinaw rin sino-sino lang ba yung mga dapat at otorisado na dumalo sa Bicameral Conference Committee rin? Opo. So, in terms of that, Ma'am Connie, nagkaroon na po tayo ng initial discussions. Mga gawing Agosto po yun. Nag-usap po kami ng aking pong counterpart sa Senado, ang chairman ng Committee on Finance, Senator Win Gatchalian, na pareho po kami ng pagnanais na isa po sa mga reforma na aming nilulunsad ay magkaroon po ng live stream or bukas na Bicameral Conference Committee proceeding. So, kaya po supportado po namin yung pronouncement ng ating Pangulong Bongbong Marcos na isa publiko po yung mga pagdinig ng Bicameral Conference Committee. As to the conferees to the Bicameral Conference Committee proceedings po, ano po yan merong set number po on the part of the House and the Senate. On the part of the House po, 13 po kami na magiging bahagi ng Bicameral Conference Committee hearings. Pero kailangan pa po namin na ilatag ng ating mga kasama sa Senado kung in terms of attendance po, sino po yung pwede pa na makasama. Kasi alam ko po, isa po sa mga ina-advocate ng civil society organizations ay maging observer sa BICAM proceeding. So, isa po yung bagay na kailangan pa po namin ilatag at yung mga kasama sa Senado. Opo, ma'am. At syempre, hingan na rin po namin kayo ng reaksyon. Ngayong ilang mga kasamahan niyo po sa Kongreso ang naglabas na ng kanilang SALN. Kayo ho at sa inyong komite, ano ba ang plano po ninyo dito? Opo, sa ngayon po, Ma'am Connie, hinihintay pa po namin yung direksyon ng liderato ng Kongreso. Alam ko po, nung nakadaang linggo o earlier this week po, naglabas na po ng pahayag ang aming speaker, si Speaker Bogie D, na gagawa po siya, paglalatag po ng panibagong guidelines ang House of Representatives patungkol po sa SALN. So, hintayin po natin yon at magko-comply po tayo doon po sa direksyon at panibagong guidelines ng House of Representatives patungkol dito. Ma'am, balikan ko lamang yung unprogrammed funds kasi doon po maraming tanong talaga yung mga kababayan natin. Sabi nyo, wala ho ito dito sa trillions of budget atin 2026 na hindi po ito nakapaloob.
pero ito ay manggagaling sa savings. Kung meron man, o kaya ano pa ho ba sabi nyo kanina, parang kung meron tayong mga loans pa ba, na papaano ho yun? Kasi parang sinasabi nga, marami pa tayong kailangan na bayaran. Bakit kailangan pa ho nito? Talaga yun ho yung kini-question doon. Opo, may 3 condition po, Ma'am Connie, na pwede po tayong humugot or para po ng karagdagang pondo para po sa unprogrammed appropriations. Kailangan po ng merong excess or windfall revenues ang ating gobyerno kung may new revenue measures sa susunod na taon, or meron pong approved loan agreement sa ating pong international at development partners. Ako po, naniniwala din po ako at kasama po ako ng ating mga kababayan na as much as possible, gusto po talaga natin na lahat po ng mga programa at proyekto sa ating budget ay nakapaloob sa programmed appropriations. Kaso lang po may mga pagkakataon, halimbawa po sa kaso ng foreign assisted projects, may mga pagkakataon po kasi na hindi po umabot doon sa deadline ng pagbuo ng NEP, yung perfected loan agreements at NEDA board approval ng ilan sa ating mga ODA agreements or official development assistance agreements sa ating pong mga kasama na development partners tulad ng World Bank, JICA, POICA, ADB. Kaya yun po yung dahilan na napilitan po ang DBM na ilagay sila sa unprogrammed appropriations. Sa kaso naman po ng social programs, halimbawa po, gagawin ko pong halimbawa yung AIX sa ilalim po ng Strengthening Assistance for Social Programs sa ilalim ng unprogrammed appropriations. Nung tumama po yung bagyo sa Masbate at yung mga lindol sa Cebu at Davao, kinulang na po yung original na programmed appropriation sa loob ng DSWD. Kaya po kinailangan po na nung nakaraang buwan lang na humila ng 5 billion pesos para sa AIX mula sa unprogrammed appropriations para po makatugon po agad-agad sa mga pangangailangan ng mga nabiktima po ng kalamidad. So may mga ganun lang po kasi talagang pagkakataon na kailangan po natin itong standby funds na ito para po makatugon po kaagad. Nung panahon din po ng COVID, yung initial po na inilabas na ating gobyerno bilang allowance po sa health practitioners, yung ating po mga frontliners, kinuha din po ito sa unprogrammed appropriations. Pero Ma'am Connie, naiintindihan ko po yung concern na ating mga kababayan patungkol sa unprogrammed appropriations. Ito po ay nakasentro doon sa nangyari nung nakaraan kung saan nakahila po ng pondo mula sa unprogrammed appropriations para sa flood control projects. At talaga po ngayon, binibigyan ko po ng assurance yung ating mga kababayan na sa kasalukuyang forma ng General Appropriations Bill, hindi na po pwede na mapondohan ang mga locally funded flood control programs or kahit road or bridge programs sa ilalim po na unprogrammed appropriations. Dahil may safeguard na po tayo na yung dating sagip na controversial, tinanggal na po natin yung posibilidad na humila na infrastructure projects mula po dito sa unprogrammed appropriation. So ang papayagan na lang po na infrastructure ay yung mga foreign assisted projects. Kaya sinisigurado po natin na hindi po maaabuso ang unprogrammed appropriations, lalo na po pagdating sa infrastruktura para sa taong 2026. Okay, malinaw po yan. Maraming salamat sa inyo pong oras na ibinahagi sa amin dito sa Balitang Hali, ma'am. Maraming salamat po, Ma'am Connie. Maraming salamat po sa pagkakataon. Yan po naman si House Appropriations Committee Chairman Swan Singh. Nilinaw ng Senado ang mga dagdag na requirement bago isapubliko ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga senador. Ayon kay Senate Secretary Attorney Renato Bantug Jr., kailangan ng notarized request kapag hihingi ng kopya nito alinsunod sa transparency at data privacy regulations. Ito ay para masigurong lehitimo at hindi labag sa batas ang pag-release ng SALN. Para maprotektahan ang privacy ng senador at kanilang pamilya, kailangan ding i-redact o takpan ng mga sensitibong impormasyon tulad ng home address, pangalan at kaarawan ng mga minor de edad, mga pirma at government-issued identification numbers sa isa sa publikong SALN. Dapat sang-ayon din ng senador sa pag-release ng kanyang SALN. Ang hakbang na yan alinsunod sa pagpayag ng ombudsman na isapubliko ang SALN ng ilang piling opisyal ng gobyerno. Kahapon, isinapubliko ni Senadora Risa Ontiveros ang kanyang SALN para sa taong 2024. Nasa 18.9 million pesos ang idineklara niyang net worth. Si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson naman, inilabas din ang kanyang net worth.
Sinabi niyang umakyat sa halos 245 million pesos na kanyang net worth as of June 30, 2025. Mula yan sa mahigit 58 million nang umalis siya sa Senado noong 2022. Anya, lumaki ang kanyang net worth kasunod ng ilang matagumpay at lehitimong real estate at trading business na pinasok niya at 2 pang kasosyo ng maging sibilyan. Handa raw siya magbigay pa ng karagdagang detalye kaugnay nito. Hulikam ang panloloob ng lalaking yan sa isang butika sa Coronadal South, Cotabato. Para makapasok, binutas ng salarin ang kisame ng butika. Pagkababa niya, iniurong niya ang refrigerator para makababa ang kanyang kasabwat. Ilang sandali lamang, tuluyan ding tinanggal ng isa sa mga suspect ang CCTV camera. Batay sa investigasyon, hindi bababa sa 10,000 pisong cash ang nakuha ng salarin. Nakuha rin nila ang isang laptop. Patuloy ang paghahanap sa mga salarin. Update tayo sa kilos protesta ng ilang grupo ng mga magsasaka para ipanawagan ng reforma sa kanilang sektor. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Dati mula sa iba't ibang grupo at hanay ng mga magsasaka ang nagsama-sama ngayong araw sa kilos protesta kontra korupsyon at mga katiwalian. Tinaguri ang baha sa liwasang Bonifacio at kanilang toma ngayong taon at ito ay papunta ng Menjola. Layon ng mga nakikita sa kilos protesta na maiparating ang kanilang patuloy na pakikipaglaban kontra sa korupsyon. Ayon sa Kulisang Bubutit ng Pilipinas, sa kanila ng mga ipinangakong reforma, wala pa rin daw tunay na pagbabago. Nananatili raw ang mga magsaka na walang lupa at nakararanas ng kahirapan at kagutuman. Ayon kay Lisa Masa, presidente ng Koalisyon Makabayan, walang transparency sa ginagawang investigasyon ngayon kaugnay ng flood control project. Magkakaroon daw muli ng malawakang kilos protesta sa November 30 ayon kay Professor David San Juan ng Kilusang Bayan kontra Kurakot at tama na convenor. Hanggang ngayon kasi wala pa rin daw napapanagot sa mga anomalya. Rafi, sa ngayon ay ongoing pa ang kanilang programa dito sa May Menjola. Ayon sa Manila Police District ay wala raw permit na ibinigay sa mga rallyista pero pinapayagan naman nila na sila ay magkaroon ng programa dito. Ang tanging pakiusap lang nila ay maging mahinahon at maging mapayapa ang kanilang ginagawang pagkilos. Ako si Bernadette Reyes ng GMA Integrated News. Yan muna ang latest mula dito sa Menjola. Balik sa inyo. Maraming salamat, Bernadette Reyes. Reunited sina Widows War stars Royce Cabrera at veteran actress Jackie Lo Blanco sa teatro. Bida sila sa stage musical na The Foxtrot na umiikot ang storya sa pag-iibigan ng isang dance instructor at kanyang client. Chika ni Royce, tila minanifest niya ang role dahil sobrang niyang nagustuhan ang story at ang role ni Diego. Kakaibang experience rin daw ito dahil dalawa lang silang nagbabatuhan ng linya on stage. Para naman kay Jackie, gift ang pagpe-perform sa teatro. Very happy rin siya na si Royce ang kanyang kapartner. Mapapanood ang The Foxtrot hanggang October 26. Matapos ang 8 taon, magiging isa na ang RFID system na ginagamit sa mga toll gate ng mga pangunahing expressway sa Luzon. May ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Rafi, pinasilayan ni Pangulong Bongbong Marcos sa paglulunsad ng One RFID system o pinagsama sa isang sticker at account ang dating magkahiwalay na AutoSweep at EasyTrip tollway payment system. Sa labas ng SMC Tollway Compound sa Calamba, Laguna, ginawa ang inauguration ng bagong One RFID system kung saan tinanggal ng Pangulo malumang RFID system at kinabit sa isang kotse ang bagong RFID system sticker. Inabot raw ng 8 taon ang consolidation ng dalawang RFID system na resulta ng tulong ng private sector sa gobyerno base sa matagal ng kahilingan na pag-isahin ang payment system gaya ng nakikita sa ibang bansa. Sa ngayon, ang mga individual accounts lang ang pwedeng applyan ng One RFID system at sa susunod na taon ipapatutupad ang proyekto sa mga may account. Pinasalamatan ng Pangulo sina Metro Pacific Tollways Corporation Chairman Manny Pangilinan at SMC Tollways Corporation Chairman Ramon Ang sa kanilang pagkakasundo sa ilalim ng isang IT system ang kanilang mga expressway
Ay sa DOTR, itinaon ng paglulunsad ng One RFID system bago ang undas kung kailan inaasahan dadagsa ang mga tao sa mga expressway pa Norte at sa South Luzon. May pangako rin daw ang SMC na magbibigay ng libreng gas para sa mga mawawalan ng fuel kung maipit ng traffic sa undas. Pero sapat lang daw ito para makarating sa susunod na gas station. Tulong-tulong daw ang lahat ng ahensya para tiyakin bigtas ang biyahe sa undas. Kanina, ilang motorista ang nagpakabit sa One RFID system. Magandang development daw ito dahil iwas abala sa pagkakataong kaligtaan mo na lalagyan ng load ng isa sa dalawang RFID system. At ikaw sa ngayon ay kailangan isa na lang ang pakailangang lagyan. Sunod sa pagtutuunan ng pansin ng DOTR ang drug testing sa mga bus driver sa mga darating na araw papalapit ng undas. Ito ay para matiyak na ligtas sa mga pasaherong sasakay ng mga bus paprobinsya. Ngayon pala binalaan na ng DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez ang mga bus driver na handa sa posibleng testing at isipin na ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. At yan ang latest mula dito sa Calamba, Laguna. Balik sa inyo, Rafi. Maraming salamat, Chino Gaston. Binigyang parangal ang ilang programa at personalidad ng GMA Network sa Second Malabon Ahon Media Awards. Ang ating kasalo sa Balitang Hari na si Rafi Tima ang kinilalang Best Field Reporter sa TV category. Sa radio category naman, Best Field Reporter si Super Radio DZBB Anchor at reporter Alan Gatus. Best Radio Promoter si Super Radio DZBB Anchor Melo Del Prado. Iginawad ang Best Malabon Public Service Feature Award sa Alam Nyo Ba ng Super Radio DZBB. At ang unang hirit naman ang Best Malabon Ahon News Feature sa TV category. Ang Malabon Ahon Media Awards ay ginagawad sa mga mamamahayag at programa para sa kanilang kontribusyon sa Malabon City sa pamamagitan ng pagbibigay ng tama at napapanahong balita. Maraming salamat po sa Malabon City Government para sa inyong pagkilala sa trabaho namin dito sa GMA Network. Ito ang GMA Regional TV News. Sugatan ng isang radio broadcaster matapos na pagbabarilin sa Barangay Morera sa Ginubatan, Albay. Ayon sa pulisya, isinugod sa ospital ang 54 anyos na biktima na nagtamo ng 4 na tama na bala sa katawan. Hindi pa malinaw ang motibo ng sospek sa pamamaril. Kinondena ng Bicol Police ang marahas sa pag-atake sa mga miyembro ng media. Naglagay na rin ng checkpoint sa lugar at inalerto na rin ang iba pang himpilan ng pulisya. Patuloy ang investigasyon. Hinahanap pa rin ang mag-asawang nahulog sa isang bangin at natabunan umano ng lupa sa Quezon, Bukidnon. Ayon sa MDRRMO, sakay ng TriCab ang mga biktima nang gumuho ang bahagi ng kalsada sa Barangay Palakapaw noong Linggo. Pansamantalang isinara ang nasabing kalsada sa lahat ng sasakyan na nagresulta sa pagkaantala ng mga biyaherong patungong Davao at Cagayan de Oro City. Ang highway rin ang nagsisilbing daan papasok at palabas ng Bukidnon. Ayon sa mga otoridad, pahirapan ang search operation dahil hindi pa stable ang lupa. Aabot din sa 150 metro ang lalim ng bangin. Sa ngayon, nagtalaga na ng magkahiwalay na alternatibong ruta para sa light vehicles at mga truck doon. Patuloy ang damage assessment ng Department of Public Works and Highways Region 10. 65 araw na lang, Pasko na, hindi pa huhuli sa Christmas decoration ang Lanterns Capital of the Philippines, San Fernando, Pampanga. Tadtad ng maliliwanag na parol ang hilera ng mga puno ng akasya sa MacArthur Highway sa Barangay Telebastagan. Iba't ibang designs ang mga parol na yan. Sa Baguio City naman, Japanese theme ng isang Christmas village doon. Tampok ang artificial sakura o cherry blossom trees, pati mga karakter sa ilang sikat na anime gaya ng Voltes 5. Looking forward na this Christmas season, sina Encantadia Chronicles Sangre Stars Kera Mitena Rian Ramos at Hara Cassandra Michelle D. I really do believe in you. Let's see if you believe in me. Talk about BFF goals.
Yan ang Christmas Feels performance ng Kapuso actresses sa isang event sa Taguig. Chika ni Michelle, kinabahan siya sa performance pero achieve ang duet with her bestie by her side. Sa gitna ng hectic holiday schedule, wish daw talaga niyang makasama ang kanyang family sa US. Yummy at heartwarming food naman ang inaabangan ni Rian na magpapasko dito sa Pilipinas. I really think that Christmas is a celebration of friendship, family, and love. So, ayun, parang it was just so nice that we got to celebrate that together. Look forward ko kasi ito yung wala sa akin every year is oras with my family. Sana makita ko na sila kasi lahat sila nasa US. So if nanonood ka, Mom, hi, see you soon. Kinatuwaan ng netizens ang fighting spirit ng isang volleyball player sa Makati City. Ibang tournament kasi ang nasalihan niya sa palarong sinalihan ng kanilang kumpanya. Malayo sa nakasanayang volleyball, napasabak siya sa football. Yan si Bojo Mendoza na palong-palo sa football game. Ang kanyang role, libero, goalie. Kakaiba ang style niya sa pag-block ng bola. Sumanib ata ang pagiging natural niyang libero. Kwento niya, napasabak siya sa football dahil hindi available ang original goalie. Ang video na yan may 1.1 million views na sa TikTok. Bojo, ikaw ay... Trending! Nakakatuwa. Dalawang sports, 2-in-1. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Timo po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.